Pupunta nga tayo ng Manila ngayon at magsisimba tayo ng Quiapo at pupunta rin tayo ng Manawag. Pero sa ngayon ay pupunta muna tayo sa San Jose at doon muna tayo tutuloy. Tanghali na nga kami nagbiyahe kaya doon muna tayo tutuloy at doon tayo magpapalipas ng gabi dito sa may Shanghai Leisure Suite sa Barangay Kita-Kita. Ito talaga kami nagche-check-in at dito kami nag-hotel. Talagang napaka-quality at napakaganda ng hotel na ito sa Shanghai Leisure Suite sa Barangay Kita-Kita, Nueva Ecija. Ito nga pala yung ordinary lang kinuha namin at talagang napaka-quality at napakaganda na ng hotel na ito. Talagang super sa linis at talagang napakabango at talagang wala kang masabi pagdating sa hotel nila. Ito nga yung kama nila at ito nga rin pala yung CR nila ay napakalinis talaga. Talagang sulit na sulit ang presyo, talagang presyong pangmasa at talagang napakaganda at napakalinis ng hotel dito. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga lahat ng biyahero dyan? Dito na lang kayo sa Barangay Kita-Kita, Shanghai Leisure Suite, San Jose, Nueva Ecija. Talagang VIP ang datingan at talagang napakalinis at masusulit ka dito. Kaya nga ito, nagbiyahe na kami kinabukasan. Pupunta naman kami ng Quiapo para makapagsimba. Ito at kasama ko si Papa, si Mama, si Kuya Ryan at syempre pasahero muna tayo ngayon dahil may sarili tayong driver. Talagang pag pumunta ka ng Manila, napakahirap nang walang kasama. Lalo na kami ni Papa, napakaselan sa sakyan at sa parkingan. Kaya talagang dapat may kasama ka pag lumuluwas ng Manila. Ito at nadaan na kami sa expressway at papunta na kami ng Quiapo. Sarapan ko ang maging pasahero at hindi ako nagdadrive ngayon. Mamaya-maya nga nakalimutan ko na walang karga yung RFID namin. Inaantok-antok pa nga ako at tumawag na ako sa pwesto para makapagpa-load sila sa GCash namin. Habang binabaybay nga namin yung expressway, andito muna kami sa City Mall para naman makapag-CR. Ito at pumasok na yung mga load namin at ready na yung RFID namin at may karga na. Maya-maya nga lang nadaanan na rin namin yung Philippine Arena. Napakaluwang sa expressway at okay naman, napakawalang traffic at napakaganda nga magmaneho. Siyempre, ito na nga yung pinakamahirap dito sa Manila. Talagang napakaraming sasakyan at talagang napakasobrang traffic. Gusto pa namin mag-ikot-ikot pero talagang napakahaba nga ng biyahe. Sobrang laki nga ng building na to. Halos mabilang ko na nga yung aircon neto. Talagang pinagmamasdan ko nga yung building na to sa dami ng aircon na nilagay dito. Nakakita na kami ng turbo diesel dito at nagpa-full tank na kami ulit para tuloy-tuloy na ang biyahe. Andito na nga kami sa Manila at papunta na kami ng Quiapo. 30 minutes na kami paikot-ikot sa Quiapo at wala kami maparkingan. Buti na lang meron kami nakilala at binigyan kami ng magandang parkingan at meron na nga kaming parkingan at makakalabas na kami at dito na nga kami sa Quiapo. Taon nga namin ginagawa ito na makapagsimba sa mga simbahan dahil ito na nga yung naging panata namin dito sa Quiapo. Sa mga ibang simbahan kaya ito nandito na kami para makapagsimba sa Quiapo at syempre magpasalamat sa lahat ng blessing at biyayang binibigay sa atin. Thank you Lord sa lahat ng blessing at biyayang binibigay nyo. Lagi kayo dyan para sa amin at hindi nyo po kami pinapabayaan at lahat din po ng hiling namin ay unti-unti na rin pong natutupad. Thank you po at lagi po kayo dyan para sa amin. Maraming salamat po. Ito at napagsimba na kami at napakagaan nga sa pakiramdam at lahat ng hinihiling natin ay nasabi na natin sa kanya. At palabas na kami ng Quiapo at bibili naman kami ng gamit. Ito na rin tayo sa Manila at bibili naman tayo ng gamit sa aming lugawan. Talaga napakarami namin kailangan na bilhin dito. Gutom na gutom nga kami dito dahil hindi pa kami nakakain at di kami nakadaan sa kainan. Yung trending at famous sotanghon dito sa Quiapo ay talagang titikman natin at kakainan nga rin natin dahil wala nga kami ibang makainan at napakasarap nga daw dito. Subukan naman natin yung famous sotanghon dito sa Quiapo. Talagang napakasarap nga. Talagang ito nga yung viral dito sa Quiapo na sotanghon. Napakabilis nga nilang gumalaw dito dahil talagang napakaraming bumibili. Ito nga yung mga menu nila at meron din sila palabok, sotanghon, lumpiang sariwa, lumpiang gulay, meron sila at napakarami nga rin nilang puto, napakarami rin nilang mabibili. Dito nga 60-80 lang yung overload nila dito. Talagang napakasulit at napakasarap ng pagkain nila dito. Dahil sa halagang 80 pesos mo ay may overload ka na ng sotanghon at talagang may malaking itlog pa nga nakasama yon. Talagang napakasulit at napakasarap na rin. Ito at kakain na tayo at ito na nga yung order namin. Talagang napakasulit at napakarami nga dahil sobrang gutom na namin dito. Talagang ito nga yung sotanghon nila ay talagang napakasarap. Inulang ko nga yung isang overload dahil talagang napakasarap dahil bagong luto. Talagang napakasulit at bagong luto nga lagi dahil sa dami ng bumibili. Ito nga yung lumpiang gulay nila. Napakalaki at talagang napakaraming gulay nga. Talagang napakasarap at sobrang ng gutom namin dito ay sulit na sulit ka pag pumunta ka dito at nadaan ka sa wakas dito. Nabusog na kami at napakasulit. Bili naman kami ng gamit dito sa GJCS Commercial. Dito naman kami bumibili sa side lang ng SM dito sa Quiapo. Talagang napakarami namin binibili sa amin dito. Sa Isabela wala kami mahanapan ng malalaki at oversize sa mga kaldero at yung mga pressure cooker na kailangan namin. Dito nga lang kami nakakabili sa side ng Quiapo. Halos tabi lang naman sila ng BDO kaya dito nga ay nag-order na si Mama at bumili na nga ng malalaking kaldero para sa aming lugawan. Ito at mahigit 60 plus yung nabili talaga namin. Mapupuno nga yung likod ng pickup namin. Ito na nga yung kargada namin at ipupunta na namin sa parkingan. Kahit papaano napakarami na nating suki sa aming lugawan kaya kinukulong na yung mga gamit namin kaya nagdadagdag na kami ng mga ibang kagamitan. Ito at sarapan si Mamang bumili at di namin alam kung paano magkakasya ito kaya inayos na ni Papa at ni Kuya Ryan. Kamada namin mabuti at nakakahiya naman. Dadaan kami na expressway at baka pagbawalan kami pagpangit naman yung kamada namin. Malayo nga yung parkingan namin kaya napagod yung mga delivery boy dito kaya binigyan ko rin sila ng pangmerienda nila. Ito at unti-unti na nagkakasya at buti na lang hindi namin nasobrahan. Ito na at bibili pa kami ng tolda dito at bibilan namin ng tali para hindi rin naman makita. Ito tayos na nga yung kargada namin at okay na at safety na kahit na umulan ay okay naman dahil wala rin naman mababasa dyan. Nilagyan lang din namin ng tolda at tali para mas maganda nga rin tignan sa biyahe.
biyahe natin dahil napakalayo pa ng biyahe namin. At pauwi na nga kami ng San Jose at nakapagsimba na nga rin tayo at nakabili na rin ng gamit sa lugawan. At ito nga't napakasama nga ng pakiramdam ni mama kaya uwi na muna kami ng San Jose. Hindi na rin kami nakapagsimba sa Kabaklaran dahil iba talaga daw yung pakiramdam ni mama at nilalamig nga daw siya. Habang pauwi nga kami, nakasabay pa namin yung tahong namin at ito nga't pauwi na nga rin sila ng Isabela at magdi-deliver na rin sa amin. Pagkagising ko kinabukasan ay nagmurmuray lang at nag-almusal lang kami ay mamaya-maya nga pinakita ni Tito yung BMW niya na napakaganda at diesel nga pala ito na twin turbo. Sobrang mahal na sports car na ito, talaga napakasulit naman. BMW ba naman? Pinapatesting niya nga sa akin, sabi ko wag na dahil wala akong ibabayad dito. Talaga napakaganda at napakasulit. Twin turbo nga ito na turbo diesel. Busog na busog ang makina kaya pinagtitesting ko na lang at binidyo-videohan ko na lang dahil talaga napakaganda. Ganitong presyo talagang pag sobra-sobra na pera mo kayang-kaya mo na bilhin yung mga ganito. Kinabukasan nga ipupunta na kami ng Manawag para makapagsimba naman. Ito nga ay safe na safe naman yung karga namin at andito na nga kami sa Manawag para makapagsimba. Siyempre makapagpasalamat sa lahat din ng blessing at biyayang binibigay niya sa Susunod atin. Nga si Daryl Dwight ay sisimba ko rin dito dahil talaga napakatagal ko nang hiniling na magka-adding na si Sophia kaya unti-unti nang natutupad at binibigay niya sa atin lahat ng hinihiling natin at lagi siya nandyan para sa atin. Kaya maraming salamat po. Ito at sobrang talaga napakasarap sa pakiramdam lalong-lalo na pag nakakapagsimba at nakakadalaw kami sa kanila. Kaya talagang hiniling na natin lahat-lahat at talagang sinabi na natin lahat-lahat at nagpasalamat na tayo sa lahat ng binibigay niya sa atin. Dating nga ng araw makabili rin sana kami ng van at dito ko rin talaga ipapabless sa Apo Manawag. Kilusan lang natin ng kilusan at hilingin lang natin ng hilingin sa kanya lalong-lalo na at lagi siya andyan para sa atin kaya hindi niya tayo pababayaan. Katapos nga namin magmanawag makapagsimba ay papunta naman kami ng Maliko at doon na kami dadaan para mas mabilis kami pauwi ng Isabela. Ito pa nga rin sa paborito namin sa San Nicolas na kainan, nandito pa nga rin yung mga sticker namin. Ito nga kami kumakain bago kami pumasok ng Maliko. Pingan na nga at napakasarap nga ng mga pagkain dito kaya dito na lang kami kumakain bago kami pumasok ng San Nicolas pauwi ng Maliko. Napakasulit nga magbiyahe dito sa Maliko, walang traffic, talagang yun lang, talagang napakaliko at napakaganda nga ng mga tanawin dito. Sobrang relax at sobrang ingat nga lang dapat pag pumunta kayo dito sa Maliko at dumadaan kayo dahil talagang napakadelikado ng daan dito. Talagang napakaraming likuan, talagang napakatarik at talagang napakaganda ng tanawin dito kaya iba pa rin yung kondisyon yung sasakyan nyo pag dumadaan kayo dito sa Maliko lalong-lalo na sa tag-ulan. Mag-aapura dito sa Maliko dahil hindi basta-basta ang daanan dito kaya enjoy nyo lang at talagang feel nyo na lang yung magandang view at tanawin dito. So yun, hanggang dito na natin video. Maraming salamat sa lahat ng manonood.